Ayan yung mga kabrad, naobserbahan ko. Pag ang ginamit yung feed sa ating mga alaga branded, nakamukha ng... Kasi nasubukan ko Umpisa pa lang ng paggabiig talaga nila, yun na yung ginagamit natin. At alam niyo ba kung ano yun? Ayan po mga kabrad, sana naman pong napakaulang panahon po sa atin ngayon. At dumako po ulit tayo dito. Ngayong araw po na to, hindi muna tayo nagpapasok na tao dahil sobrang lakas ng ulan, wala akong magagawa. Dahil unang-una, baka pag nababasa yung ating mga kasamang trabaho, unang-una baka magkasakit. Pangalawa, syempre wala rin magagawa dahil pabugso-bugso yung ulan. Kaya na pilitan kami ngayon dito ni Moy na pumunta rito sa ating mini farm. At tayo papunta na nga doon. Kilala na rin natin mga kabrad yung pump at si Joel. Mag-aano raw siya, magkakarga ng tubig. So bababa muna tayo. Kailangan muna natin mga kabrad magbota. Magbota muna tayo mga kabrad. Yeah, mga kabrad, nakapagbota na tayo. At maputik kasi doon sa baba. Yung kahit nakabota ka nga rito, yan, kailangan dahan-dahan ka dahil gumulong. Napansin niyo mga kabrad ang ulan. Hindi na namin nagawa-gawa ni Joel yung kubo dahil nga halos isang buwan na, dire-diretsong walang hinto ang ulan. Ayan. Mapapansin yung kabukiran. Ayan. Ngayon, maganda sa mga magsasaka yung ganitong panahon dahil yung amahan ni Kalolong, nakapagsabog na siya. Sa mga magsasaka, okay to. Pero sa mga construction, nakamukha namin, lalo na pag-layout, hindi po pwede dahil mahirap na. Nung una, baka magkasakit. Mga tao na walang pasok muna kami. Yung pabo namin, yan, nasa ilalim. Yan, yung mga manok natin. Kasilong. Yan, lakas na naman ang agos ng tubig. Wala tayong bita lang, albo lang. Hindi, iyan mo na. Kawawa yung baka bukas na lang pag umaraw. Yan sabi ko kay Mimo, magkakapon niya. Ngayon ka lang ganitong malamig. Nakakaano sa mga biik. Tapos basa pa yung flooring. Bukas na lang. Hindi, yung lamig. Yung lamig kasi inaano ko dun. Sige, di bali, well, wag na. Ano na lang, bukas na lang tayo. Bukas na lang. Iyan mo na, ikabila mo na para bukas. Dito, madali pa kasi maaga pa Yung oras pa lang, alas. Kaya pakainin muna natin itong ating bee. So sa mga kabrad, ito, ang ginagawa natin dito, pinapakain na lang natin sa kanila yung purong pre-starter dito sa ating mga alaga. Dahil ang gagawin natin dito, titingnan ko yung magiging konsumo natin dito sa crossbreed natin kung malulugi ba tayo o kikita. Kung ikukumpara doon sa ganito pa lang dati nung pag-aawat na namin ito,
Sanay na silang kumain ng sapan ng taho na may page na starter. Kaya lang ang napansin ko nga doon, matagal ang paglaki nila. Ngayon dito naman nasubukan ko yung sa puti, doon ko nasubukan yung bimig. Napakalakas, napakabilis ng kanilang paglaki yung puti namin doon. Kaya ngayon, dahil ito ang presyo naman ng pre-starter natin dito sa Bulacan ay nagkakahalaga ng 1,520 yata o 1,580. Ngayon, susubukan ko na ito, ipupuro natin kasi crossbreed to mga kabrad eh. Hindi naman siya yung pure native. Ngayon, pagka maganda yung naging laki nila at mabilis, baka siguro yun ang gagamitin na natin dito sa ating mga crossbreed. Pagdating ng sa ngayon, ang gamit natin dito dahil sila mga 2 weeks pa lang dito naaawat, ang gagamitin natin dito pre-starter. Ngayon, pag nakadalawang sako na tayo dyan, papalitan natin ng hog starter. Ngayon, pagka maganda na ang laki nila at napapansin na natin na maayos, pagka sapit nila ng mga 2 weeks or mga 1 month na sila na kumakain ng hog starter, uunti-unti naman natin silang hahaluan ng sapal doon. Ang hangad lang natin mga kabrad doon, umpisa sa pagkabiik nila, hindi sila mabansot. Kamukha yun dito sa iba, dahil yung kinakain nung nanay nila, kinakain rin nila, kaya nakakakain sila ng mga hindi para sa kanila talagang kamukha ng ganyan mga biik. Ngayon, sa ganitong edad, ang gagawin natin, pakakainin muna sila natin ng, parang gagawin natin, tuturing na natin sila na parang mga hybrid. Gagamitan natin sila ng pre-starter, tapos hog starter. At ngayon, pag maganda na yung laki nila dahil hindi sila mabansot, kasi kalimitan sa mga ganyan, pagka tinipid mo sa pagkain, pagkabiik pa lang, doon pa lang sa pagkabiik, nababansot na sila. Kaya ngayon, susubukan natin silang bombahin sa pagkain ng branded na pagkain. Tapos, pagdating sa hog starter, doon na natin sila ngayon i-reduce yung may sapan ng tao. Parang, kumbaga, parang sundot na lang natin sa suporta na lang. Dahil, ito naman, siyempre, may halo pa rin siyang native. Tsaka kumakain naman talaga sila ng sapan ng tao. Dahil biik pa lang talaga, sanay na silang kumain. Kaya lang ang napansin ko, parang nagkakaroon sila ng problema yun sa pagtatae lalo na. Pero ngayon napansin ko ngayon, yung dumi nila, walang lusaw. Buo. Ibig sabihin, sinyalis lang na maganda yung kalusugan ng ating mga biik. So ngayon, pang 2 sako na yung nabili natin. Pagka natapos na tayo dito, hog starter naman natin sila. Yan. Yun ang gagawin natin ngayong, kumbaga, ang gagawin natin. Oobserbahan natin mga kabrad. Kung pag gumamit ba tayo ng mga branded na page, ay kikita tayo. O doon sa makakatipid tayo na parang mabagal ang paglaki kung i-compare natin doon sa mga commercial feeds. Para kumbaga, experiment lang natin mga kabrad sa ating mga alagang crossbreed. Kasi crossbreed na nga ito, hindi naman siya pure native. Obserbahan lang natin. So ngayon, nakakadalawang sako na tayo dito. Bali, isang sakong buo pa yung nandun. At meron pang natitirang konti sa isang sako. Ngayon, pag naubos yun, papalitan na natin sila ng hog starter. So, ayan. Kaya ako nasabi kasi na maganda yung bimig. Naobserbahan ko mga kabrad sa mga puti namin na 1 buwan pa lang sa amin 1 buwan pa lang na kasi July ko na nakuha yun, parang July 12. July 12. Ngayon, bali 1 month pa lang sa amin, maganda na yung naging resulta.
Mga kabrad, pakita ko sa inyo. Binalutan pala ni John. Binalutan na kasi malamig. Yan ang problema rito sa bundok pag talagang maulan. So ayan mga kabrad, 1 month pa lang sa atin sila, pero magaganda na yung kanilang katawan. Ano? Hindi pa sila kumakain yan mga kabrad. Yung ganyang ano, dahil maaga pa lang kami dito dumating. Yun yung naobserbahan ko mga kabrad sa feeds na mabilis talaga magpalaki. Yan, 1 month pa lang sa amin to mga kabrad. 1 month sa amin, 1 month doon sa binilang ko na dahil pagkaawat. Pero yung laki nila pare-parehas. So ayan mga kabrad, ngayon pa lang sila kakain. Ayan, ang mga gutom na. Pag ganun mo, ipasabog pag ganun. Hindi, magsaboy ka muna mo ng ano sa kamay. 1 month pa lang yan mga kabrad. Ngayon, buhos mo na doon pahagod mo eh. Pahagod. Gigi. Oops. Yan. Gigi. Yan. Yan, pag ganyan, patalikod. Yan, papunta dito sa kabila. Yan. Gigi. Kaya kung mapapansin nyo mga kabrad, pantay-pantay. Pantay-pantay yung ating mga puti. Yan, 1 month pa lang sa amin na inaalagaan. Kaya doon ko mga kabrad napansin na pagka gumamit tayo ng commercial feeds ay baka mas gumanda yung ating kalidad o laki, bilis ng laki ng ating mga native. Tapos pagka yung sa mga nakakadalawang buwan na sila sa atin, saka nilang natin sila bibigyan ngayon ng sapal na to para reduce na tayo doon sa kanilang feeds. Ang importante ron, hindi nagsuffer yung kanilang paglaki. Kasi kalimitan sa ganyan, pag sa baboy kasi, biig pa lang, pagka na-dieta na sila, pag nabansot, yun na yun. Hindi na mababago yun. Pero kung biig pa lang, sagana sila sa pagkain, sagana sa vitamins, maganda ang magiging paglaki ng ating mga alaga. Ito ang kamukha niyan. Pantay-pantay ang ating mga alaga. Ilang kilo yan, Moy? Yung inano ni Joel? Bali, 5 kilo siguro yan. Ngayon mga kabrad, yung ganitong laki nila, na 5 kilo ang isang kainan nila ngayon. Medyo malakas na rin kumain. Ginatgas na nga yung kanilang labangan. So ayan mga kabrad, ganun ang ginawa nating sistema ngayon ng pagpapakain doon sa ating, kahit doon sa ating mga crossbreed. Para makita natin yung, kasi kino-compute ko, kung halimbawa 13 sila doon sa kulungan ng ating mga crossbreed, ang isang sako lang naman ng starter 1.5, 1.580, mga ganon.
2 sako. Yun ang kinocompute ko, tapos hog starter. Pag sila malalaki na at malapit na sila sa lechonin, doon na natin sila ihinto ng commercial feeds. Kumbaga, 50-50 na laban nun. Yun ang gagawin natin doon. Kasi ang isang biik, pagka maganda ang biik natin, nabebenta natin ng 4,000, 5, gano'n, sa lechonin. Sabihin, kaya natin kunin doon yung pambili natin ng feeds doon yung pambili ng commercial feeds. Kaya doon. Kumbaga ano lang to mga kabrad, para eksperimento lang namin na hindi na puro kami na na sapal na tao. Kumbaga gagamitin na lang namin yon pagdating ng sila nasa 2 months na, mga ganun. 2 months pa 3 months. Pero yung mga inahin natin, sapal ng taho pa rin. Kasi sanay na sila doon. Hindi sila kumakain ng breeder pagka puro binigay mo sa kanila, hindi. Gusto nila sapal. Tapos binibigyan na lang din natin sila ng alternative na pagkain na pamirienda nila, yung mga Madre de Agua, Napier, yan. So ayan mga kabrad, yan itong maulan pa rin. Pwede na namin nagawa ni Joel yung aming ginagawang puno. Ito kasi mga laki nito mga kabrad. Ito, saktong-sakto sa mga lechonin. Yan. Itong natin, dahil 1 month pa lang, pero lechonin na. Yan. Yun o, nasa mga na to, 30 pataas, 35, mga ganun, 35 kilos. Ayan yung mga kabrad, naobserbahan ko. Pag ang ginamit yung feed sa ating mga alaga branded na kamukha ng, kasi nasubukan ko umpisa pa lang ng paggabiig talaga nila, yun na yung ginagamit natin. At alam niyo ba kung ano yun? Bimig mga kabrad. Napakaganda talaga ng ng bimig sa ating mga alaga. Yun, bilis. 1 month pa lang sa atin to. Bali 35 days sa atin to. Pero tingnan nyo naman ang katawan. Nasubukan ko dahil mula pagkabiig, mula nung kinuha natin dun sa pinagbilan natin, hindi tayo nag-iba ng brand. Kaya doon ko na-observe na magandang klase. Kasi nasubukan ko nun yung gumagamit kami ng ibang commercial fish. Mahina ang paglaki. Mahina. Bagal. Hindi ka mukha rito sa ginamit natin ito na bimig. Maganda. Ayan o. Diba? Ayun. Bimig mga kabrad. Baka naman. Ano yan, Bel? Pagkaan ng aso? Ati ba manok to, Bel? Ay, kay kalulong yung maputi. Ito kayo yung isa, yung maikin. Yan na putik mga kabrad. Putik. Tapos madamo dito. Pero dito inuunti-unti na ni Joel yung paghawa ng damo. Pagka medyo tumila, ayan yung mga alaga natin naglipa na dito. So ayan yung mga Madre de Agua natin, kung mapapansin nyo, ayun ang lalago. Ayan o. Ayan mga kapad yung ating Madre de Agua. Lalaki na rin ng papaya, well ilang pan... Ha? Parang maliit lang. Hindi, siyempre, bata pa yan.
ilipat na ba yung brown doon? Saan? Doon? Alin brown? Tapos yung puti, ilipat yan? Pwede. No. Oh. Ilipat ka tapos kape. Hindi, kape muna tayo. Itong inahin natin. Malapit na. Well, lagay mo pa nga ito. Gutom pa. Pula na yung daddy niya. Oh. Yan, malakas kumain yan. Gutom pa. Pero marami to. Yung ganyan klaseng ano. Ito mga kabrad, yung simula dito, kamukha nga ng ginawa natin doon. Ang pakakain na lang natin sa kanila pagka inawat, yun yung breeder na yung pre-starter, early win, tapos pre-starter natin baby. Yan ang malapit to. Okay na lang yan. Baka hindi abutin ng 1 linggo pa yan. Ano na kaya. Well, tinatakal mo yung sa may mga ano doon ko ilan pinapakain mo? Doon sa mga item? Yung sa mga biik nating inawat? Tinitimbang mo? Ilan ng ano mo? Ayun, dagdagan pa. Dagdagan pa. Oo. Hangin na pinakain natin yung mga biik. Kulang pa raw yung sabi ni Jory. Kakainin din natin. Moy, binantuan mo, Moy. Ito, lakas ang tubig. Yung mga kabrad, simentado kasi yung loob niyan. Sinimento ko yan. Para yung galing doon sa taas, dito, ang pasok, ang labas.